So magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakay naman namin ngayon ay yung iba't ibang uri ng mass media. Layunin ng aming pagtatalakay na ito ay malaman kung ano ba ang iba't ibang uri ng mass media. Uri, kahalagahan, epekto at katangian. Malaman kung paano masuri ang tama at maling impormasyon. So, digital media. Ito ay anyo ng impormasyon na nilikha, pinamamahagi at tinitignan gamit ang electronic device at internet. Halimbawa dito yung mga social media platforms na kung saan Facebook, Instagram, Twitter, mga vlogs, YouTube, podcast at online news. Uri ng digital media. Una, yung social media platforms na kung saan platapormang nagbibigay daan sa mga taong lumikha, magbahagi at pakipag-ugnayan. Digital audio na kung saan naman mga napapakinggan na walang imahe kundi boses lamang. Halimbawa yung radio, podcast, and music app. Digital video, mga napapakinggan na may imaheng gumagalaw na nakikita. Kaya na lamang sa Facebook yung mga nakikita natin mga videos. Mga napapanood natin ng mga videos with voice. So, digital na teksto at dokumento. Mga babasahing digital na dokumentong ginagamit. O, halimbawa dito yung mga online news articles, e-books, and Wattpad. Isa rin dito yung mga halimbawa yung Microsoft Word, Google Docs, at WPS. So, website at websites. Mga collection ng digital na nakapost sa internet na naglalaban ng mga impormasyon. Yung mga nakikita natin mga impormasyon, mga pinagkukunan natin mga impormasyon na websites. Tungo naman tayo sa kahalagahan ng digital media. Una, yung komunikasyon. Sa Facebook, nakakapag-chat kita, nakakapag-communicate kita sa mga iba nga, mga tao nga, mga ate grayo. Tapos pagbabahagi ng mga impormasyon rin, nakapagbahagi tayo ng mga impormasyon gamit yung digital media. Yung edukasyon ay makikita nga rin natin gamit yung mga digital media, yung mga technologies. Tapos yung iba may yung mga libangan na roon na rin. Katangian ng digital media. Ito ay yung machine readable, interaktibo at mabilis. Yung machine readable, ito yung makikita natin sa computer or sa mga iba pang mga babasahin, pang mga kuan na makikita din natin sa mga gadget. Interaktibo, syempre yung malikhain, yung nakapag-comment din tayo gamit yung mga digital media, nakakagawa tayo ng mga iba't ibang mga gusto nating gawin. So nakakapagmalika tayo, nakakapag-video kita, nakapagsayaw-sayaw. Tapos mabilis. Agad makalat yung mga chismis. So, yung mga balita kaagad na lalalaman natin agad yung mga balita. So, tumungo naman tayo sa epekto sa wika ng digital media. Una, yung pag-usbong ng mga bagong salita. Halimbawa, yung budol na ibig sabihin na scam, o budol na yung budol na naging scam ka rin yung mga kaibigan mo na bumili ng ganito, yung hinihikayat ka kumbaga. So, yung pagbabago ng estilo ng pagsulat, halimbawa na lamang yung on the way, nagiging OTW na lang, yung share mo lang, yung nagiging SML na lang, at yung mga iba pang paggamit ng mga emoji, na kung ano yung gusto mong emosyon na ipadating sa tao, na hindi na sinusulat o ginagamitan in words. Yung mga modernisasyon ng wika, like Taglish, yung nagsasalita kang hinahaluan ng Taglish. Halimbawa yung nakaka-stress pero fighting lang. So, hinalo yung Tagalog at yung English, yung nakaka-stress pero tapos yung English fighting lang. Pangamba sa mga formalidad na mga salita, like paggamit lang ng you, yung you lang, tapos imbis na yung dapat gamitin mo ay yung WOU. Tapos yung ikaw, yung dito, imbis na dito, yung D at number 2 lang. Imbis na dapat ay DITO. Tumungo naman tayo sa marketing na pamamahagi ng digital media.
Una ay own media na kung saan pag-aari ng isang tao o kumpanya. Like halimbawa dito is yung mga sikat na mga hotel, mga restaurant. Meron silang own channel sa mga websites or mga vlogs or mga pagpo-promote nila, own channel lang talaga nila, own media. So earned media naman, publisidad na ibinibigay na libre. Like yung yung uutusan ka lang mag-promote ng isang product para mag-post ka tapos babayaran ka nila. Like pwedeng i-share mo lang o di kaya mag-video ka tapos ipopromote mo yung isang product. Yung paid media, ma-exposure na binabayaran. Ito rin yung same rin nito yung parang earned media na kung saan pwede rin mag-promote at babayaran ka rin. Yung shared media naman ay mga kumakalat sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ito parang walang bayad sa'yo or like free own mo lang na i-share mo lang ito, ganon, para mas maging sikat ito or sugat. Like kung may damo mga bet pero gusto mo like malaman gyap ng ibang tao. Tumungo naman tayo sa pagsusuri ng balita. Una, pagkakilala ng source, authority or authorship, na kung saan aalamin natin kung sino ang gumawa, ano ang digital footprint nila. Tapos, hindi sapat ang pangalan lamang, alamin ang kanilang kondisyon o kung sila ay eksperto sa paksa. Layunin at pondo, purpose and economics. Bakit ito nila ginawa? Sino ang nagpondo? Katumpakan at konteksto, accuracy and context or fact-checking. Magpa-fact-checking tayo kung ito ba ay accurate. Like, halimbawa na lamang yung gagamitin natin yung mga raffle fact-check or verifiles. Or magli-literal reading tayo. Like, maghahanap tayo ng iba pang impormasyon. Huwag tayong manatili lamang sa isang source. Teknika at construction or techniques and manipulation. Visual design. Suriin kung ang mga imahe o video ay manipulated, edited, o fake. Yung the way ng pagsasalita nila, wika at tono. Headlines versus context. Yung wika at tono, ito yung makikita natin kung emotional ba or hindi. Yung visual versus context naman ay ang headline ba ay ginawang parang pain para lamang makakuha ng mga viewers. Algoritmo at audience, impact and interpretation. Sino ang target na audience at papel ng algoritmo. So, ang susunod naman ay yung social media. Isang uri o subset na nakatuon sa pakikipag-ugnayan. Ito ay mga computer-based technology, websites, at mobile application na nagbibigay daan sa mga tao na makipag-ugnayan, lumikha at magbahagi ng impormasyon, idea at iba pang nilalaman sa isang virtual na komunidad at network. So, uri ng social media. Una ay social networking site. Pakikipag-ugnayan sa pamilya, kaibigan, at komunidad. Ito nga yung ninyong mga Facebook, Instagram, Twitter. Pangalawa, yung media sharing network. Pictures and video o mga visual na content. Yun nga is makapagbahagi tayo ng mga nais nating ibahagi, yung mga pictures and videos. Like, yung mga pang-araw-araw nating ginagawa na gusto nating ma-post or maipakita sa iba. Discussion forums, magbabahagi ng kaalaman, diskusyon at tanungan. Halimbawa dito yung sa Google, meron doon yung mga ibang mga websites like chat nga to mga comment, batunay. So tumungo naman tayo sa kahalagahan ng social media. Una ay
Mabilis na pagdaloy ng impormasyon. Pangalawa, connection at komunikasyon. So, nakakonnecta tayo para sa pagkikomunikasyon. Edukasyon at pagkatuto. So, nakakapaghanap tayo ng mga impormasyon gamit yung social media. Pagpapalakas ng ekonomiya, din. Pagbibigay boses sa publiko. So, nakapagbigay tayo ng mga komento, makakapag-post, kung anong gusto natin sabihin. Tapos, entertainment and self-expression. Yung social media ay nagbibigay din sa atin ng mga entertainment, ng mga libangan. So, nakapagpanood tayo ng mga videos, nakapag-search kung ano yung gusto nating hanapin. So, tungo naman tayo sa katangian ng social media. Una, yung interactivity. Yung nakapag-ugnayan tayo, mabilis, or immediacy, like mabilis na mabilis na pagpalap ng mga impormasyon, mabilis na malaman mo yung mga nangyayari. Lahat ay may access. So, yun nga, yung mga application, lahat tayo may access na. Makita at mahanap agad yung nais. So, isang click mo lang nga, yung hanap mo na, yung search mo na lang, yung mga kailangan mo. Persistence and searchability, like, yung mga kailangan mong impormasyon na gusto mong balik-balikan is, pag search mo na lang, makikita mo doon kahit yung mga dati pang mga impormasyon. Virality, yun nga, madaling mag-viral, maliit na kwento o video na kumakalat sa milyong-milyong sa loob lamang na iyang oras. Yung video mo is, i-post mo lang kadali ay kapag makakuha ng attention is, makita ka na mo na viewers. Yung iba nga, meron doon, i-share pa ito nera. So, positibong epekto ng social media. Global connection. Ito nga, pinaglalapit nito ang magkalayong pamilya or kaibigan. Mabilis na balita, yung mga balita sa ibang bansa, kahit, for example, may bagyo, may malalaman natin. Digital opportunity. Pagpapahayag sa sarili, nakakapagpahayag tayo ng ating mga sariling gustong ipahayag gamit yung social media. Ito naman yung negatibong epekto ng social media, mental health issue. Yung dahil sa pagtutok natin sa mga gadget, mga tapos yung mga makikita natin sa mga social media na parang really takini nasasaktan ka. As disinformation, ito nga, bagahin mga information na kahit hindi naman totoo is parang may naniniwala tayo. Baga nagiging like diri nato na chachikit ibaanin, like matuod kita dayon amo iba nagkaka-disinformation. Cyberbullying, privacy risk, yun nga, yung mga personal information mo kapag mayroon kang kaaway, mapopost nila doon yung kahit yung own mong life. Social isolation, yung kahit yung nasa bahay ka, hindi na kayo makapag-communicate ng iyong pamilya, kapatid, dahil kahit magkaharap lang kayo is nakatutok kayo sa gadget niyo dahil nasa social media kayo. Tumungo naman tayo sa marketing na pamamahagi ng social media. Una ay target advertising. Yun nga yung mga social media, yung nagkakalabas na lang ng mga ads kapag nanonood ka. Influencer marketing, ang mga paggamit ng mga tanyag ng personalidad, like kukuha sila ng mga artistang kilala upang i-promote yung kanilang product para mas marami yung mahikayat. Social commerce or direct selling, hindi na kailangan lumabas ng aplikasyon ng mga mamimili. Ngayon meron na tayong TikTok na kung saan meron doon shop, nakapag-order, Shopee, at iba pang mga makapag-order kita. Customer engagement, two-way street. Maaring magkomento, magtanong o mag-iwan ng pahayag. Yun nga, meron doon yung mga review, mga comment na kung saan yung mga concern nila sa mga product na dumadating or yung mga pinomote. Content marketing, brand storytelling, gumagawa ng mga video, memes o vlog na nagbibigay impormasyon. So yun nga is, yung iba naggagawa ng mga videos para pag-promote at ginagawa nila ng mga storya.
Pagsusuri ng balita. Una, pagsuri sa nilalaman. Huwag agad maniwala sa nabasa, verify ang source o pinagmulan ng impormasyon. Pangalawa, suriin ang pinagmulan. Kung verified at mula sa lehitimong organisasyon, ahensya ng gobyerno o eksperto. Maghanap ng iba pang mapagkukunan. Yun nga, search kita ng search hanggang makita natin o malaman natin kung ano nga ba talaga yung eksakto impormasyon. Kay di ba bagin iba-iba't information kung ano ba talaga yung kuan. Tapos tignan ng pets sa bagin maging kanandati pa ito yung mga post, tapos yan na baga nagbag-una, like may na naging epekto talaga itong mga products so dito. Suriin ang mga larawan at video. So kita kung makakututuhanan ba ang video. Kaya may lalo na yan nga uso na yan na AI, Gemini nga pwede natin makag-edit na kita nga dito kung ano. Tapos kumonsulta sa fact checker, yun nga check anay kung hindi naman kuan is maghanap ng iba pang impormasyon para masigurado. So meron ako ditong halimbawa ng pagsuri ng balita. So narito yung halimbawa ko, itong parte nito. Verifikahin muna. So, makikita naman na verified account, may makikitang blue check mark sa tabi ng pangalan na nagpapatunay na dumaan ito sa verification ng plataforma. At formal na wika, gumamit siya ng direkta, professional at hindi gumagamit ng mga salitang nagpapapanik sa mga audience, sa mga tao. Malinaw na impormasyon, malinaw na sinasabi at hindi nagbibigay ng false hope o gagawa-gawang balita. Tulad na lang ng patuloy na ipapatupad. So, maayos na gramatika. Ang mga larawan gumamit ng formal at hindi mukhang edited o minamadali. Call of action, hinihimok ang publiko na bumisita sa official na website para sa update. So, yung website dito ay yung parang hinihimok lang nila yung na para mas maging sure na totoo talaga at balita. Like, magbibigay sila ng isang website na makikita talaga roon yung totoong balita. Habang dito naman sa kabila is ito naman yung fake nito sa kabila. Gumamit ng mga salitang sa wakas, shock, truth, at breaking. So, ito yung sensationalized headline. Like, parang makakapagbigay ng nagpapagising ng damdamin ng tao. So, maling paggamit ng emoji, na labis na pagtanim ng kaba o excitement sa mga audience, sa mga tao. Kakaibang source, ang profile picture o pangalan ay hindi tugma sa official na ahensya at base rin sa komento na both user o nagtanong kung sure ba ito. Tapos suspicious link. Sa halip na website ang gobyerno ang makikita, ang link lamang ang nakalagay. So hindi siya kompleto, like blue link lang siya, maaari itong scam or something. Tapos manipulated media, gumamit ng larawan. Like yung larawan na parang kumuha lamang sila ng isang tao para gumamit ng larawan. Ang tatalakayin ko ngayon ay print media. Print media, ito isang pangunahing anyo ng mass communication na binubuo tulad ng mga pisikal na publikasyon na may tinta sa papel tulad ng mga pahayagan, magazine at libro. Bilang ito sa isang pinakamatandang medium ng impormasyon, ito ay lubos na pinagkakatiwalaan para sa isang masusing, konkreto at lokal na ulat. Narito ang iba't ibang uri ng print media. Pahayagan o newspaper. Ang pahayagan ay isang uri ng media na naglalaman ng mga balita tungkol sa kasalukuyang pangyayari sa lipunan, tulad ng politika, ekonomiya, palakasan at iba pang mahalagang isyu. Karaniwang ito nilalathala araw-araw o lingguhan upang may parating sa publiko ang mga bagong impormasyon. Libro o aklat.
Ang libro ay isang nakalimbag na materyal na naglalaman ng mga malalim at detalyadong impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa tulad ng edukasyon, panitikan, agham at kasaysayan. Ito ay ginagamit ding bilang sanggunian sa pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral o mambabasa. Magazine. Ang magazine ay isang uri ng publikasyon na karaniwang inilalathala buwan-buwan o lingguhan. Naglalaman ito ng mga artikulo, larawan at impormasyon tungkol sa lifestyle, moda, libangan, kalusugan at iba pang paksa na maaaring maging interes ng mga mambabasa. Narito ang kahalagahan ng print media. Kredibilidad at katotohanan. Ang mga nakalimbag na materyales ay mas pinagkakatiwalaan at itinuturing na mas lehitimong source ng impormasyon kumpara sa mga hindi beripikadong post sa social media. Permanenteng sanggunian. Hindi tulad ng digital na madaling mabura o mapalitan, ang print media ay nahahawakan at maaaring itago bilang permanenteng talaan o sanggunian. Mas malalim na pag-unawa. Mas nakakapag-focus ang mambabasa sa mga print materials tulad ng libro o magazine na nagre-resulta sa mas mahusay na pag-unawa at pag-alala sa impormasyon. Targeted advertising. Epektibo itong paraan para maabot ang mga tiyak na komunidad o target audience. Halimbawa, mga lokal na dyaryo o espesyalisadong magazine. Edukasyon at impormasyon. Mahalaga ito sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pamamagitan ng mga aklat, journal at iba pang babasahin. Narito naman ang mga katangian ng print media. Maaaring basahin ng paulit-ulit ng publiko. Ang impormasyon sa print media ay maaaring balikan at basahin muli anumang oras dahil nakalimbag ito sa papel, hindi ito agad nawawala at maaaring gamitin bilang sanggunian ng mga mambabasa. Isa sa pinaka-epektibong medium. Mabisa ito sa paghahatid ng impormasyon sa maraming tao. Para sa mga taong marunong magbasa, mas madaling maintindihan ng mga taong may kakayahang magbasa at umunawa ng teksto. Maaaring magbigay ng detalyadong impormasyon. Nakapaglalahad ito ng detalyadong impormasyon ng mas mahaba at mas kompletong paliwanag tungkol sa isang paksa. Nakapagpapalalim ng pag-iisip o pag-unawa ng mambabasa. Nakatulong ito upang makabuo ng kaalaman at pag-iisip tungkol sa impormasyon ng binabasa. Punta naman tayo sa positibong epekto ng print media. Una, nagbibigay ito ng impormasyon at edukasyon. Dahil ito, ang print media, naglalaman ito ng mga balita, artikulo at kaalaman na makatutulong sa pagtututo ng mga tao. Pangalawa, nagpapalawak ng kaalaman at kritikal na pag-iisip. Dahil hinikayat nito ang mga mambasa na suriin at unawain ng kanilang mambabasa. Pangatlo, nagbibigay ng kredibilidad. Dahil ang impormasyon sa print media ay kadalasang dumadaan sa pagsusuri bago ito ilalathala. Pang-apat, nagiging tala nito ng kasaysayan. Dahil ang print media ay nakalimbag na materials, ito ay nagiging record ng mga pangyayari sa lipunan. Pagsusulong ng advertising at negosyo. Dahil ginagamit ito ng mga kumpanya upang i-promote ang kanilang mga produkto at serbisyo. Negatibong epekto naman ng print media. Limitadong abot dahil hindi lahat ng tao may access sa mga nakalimbag na materyales. Siyempre, ang print media ay kadalasang binibili ito. Tulad ng dyaryo, magazine, hindi lahat ng tao ay may kakayahang bumili nito araw-araw o buwan-buwanan. Pangalawa, mahalang abot, mahalang produksyon. Dahil nangangailangan ng print media ng papel, tinta at proseso ng pag-imprinta. Nagiging sanhi ito ng pagkaubos ng papel at pagdami ng basura kapag hindi na ginagamit ang mga nakalimbag na materyales. Pangatlo,
Maaaring magkaroon ng mali o bias na impormasyon, lalo na kung hindi maayos ang pag-verify ng ilalathala na print media. Pang-apat, bumababa ang readership sa digital age dahil mas maraming taong gumagamit ng internet at social media para sa impormasyon. Tungo naman tayo sa broadcast media. Ang broadcast media ay isang paraan ng paghahati ng impormasyon sa nakakarami. Ang pagpapakalat ng impormasyon sa telebisyon, radyo at payagan ay isang halimbawa ng broadcast media. Ito ay karaniwang gumagamit ng radio waves upang maghatid ng impormasyon sa telebisyon at radyo. Narito ang uri ng broadcast media. Una, radyo. Ang radyo ay isang uri ng broadcast media na gumagamit ng audio o tunog upang may parating ang impormasyon sa mga tagapakinig. Karaniwan itong ginagamit sa pagbibigay ng balita, musika, at iba't ibang programa na maaaring pakinggan kahit walang telebisyon o internet. Pangalawa, telebisyon. Ang telebisyon ay isang medium na gumagamit ng parehong tunog at larawan upang may pakita ang impormasyon sa mga nanonood. Sa pamamagitan nito, mas nagiging malinaw at madaling maunawa ng mga balita, dokumentaryo at iba pang programa. Kahalagaan ng broadcast media. Malaki ang naging papel ng broadcast media sa pagpapalaganap ng impormasyon mula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo at patuloy pa rin itong mahalaga hanggang sa kasalukuyan. Narito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang broadcast media. Una, malawak na naaabot na madla. Ang broadcast media ay nakakatulong na maabot ang malawak at iba't ibang uri ng tagapakinig o manonood. Nakakaabot ito sa milyon-milyong tao ng sabay-sabay kahit sa mga walang internet. Pangalawa, napapanahong impormasyon. Mahusay ang broadcast media sa pagbibigay ng real-time o agarang balita, lalo na sa mga balita tungkol sa news, sports, panahon at mga babalang pang-emergency. Pangatlo, kamalayang pampubliko at edukasyon. Nakakatulong ang broadcast media sa pagpapataas ng kamalayan ng publiko tungkol sa mahalagang isyong nakakaapekto sa lipunan at komunidad. Epekto ng broadcast media sa ekonomiya. Ang broadcast media ay may malawak na naaabot at nagbibigay ng plataporma para sa advertising at promosyon ng iba't ibang negosyo. Narito ang mga epekto ng broadcast media. Type in. Una, mabilis na nagpapalaganap ng impormasyon. Pangalawa, nagpapataas ng kamalayan ng publiko. Pangatlo, nakakatulong ito sa edukasyon at kaalaman. Nagbibigay din ito ng libangan sa mga tao. Nakakatulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng advertising. Negatibong epekto ng broadcast media. Una, maaaring magpalaganap ng maling impormasyon kung hindi ito nasusuri ng maayos ang mga balita. Nakaka-impluwensya sa opinyon at pag-iisip ng publiko. Dahil sa paraan ng paghatid ng impormasyon, maaari itong maka-impluwensya sa pag-iisip ng mga tao, lalo na mga sa tagapakinig o tagapanood. Maaring magpakita ng hindi angkop na nilalaman sa mga manonood. Nagiging sanhi ito ng labis na panonood o pakikinig na maaring makaapekto sa oras o gawain ng tao. Siyempre, minsan sa TV, nalilibang tayo kaya nakakaligtan na natin ng ibang mga gawain. Pangatlo, nagiging sanhi ito ng labis sa panonood o pakikinig. Panglima, maaaring magkaroon ng bias o kinikilingang balita. Yun lamang po at maraming salamat.